Ah, ikaw. Bakit ka pumasok dito? Hindi ba ako ang dapat magtanong yan? Bakit nandito ka sa kwarto? Nasaan ang boss ko? Kagabi kasi, hindi ako nakatulog. Kaninang umaga, wala na si Xayao Lu sa kwarto. Kaya dito ako natulog. Ikaw may ginawa ka bang masama sa kanya? Ganoon ba akong klaseng tao sa tingin mo? Subukan mo lang. Kapag ginalaw mo ang boss ko, babaliin ko ang buto mo. Nasaan na ang boss ko? Ang boss? Baka pumasok na. Ano? Bakit hindi mo ako ginising? Dapat sinamahan natin siya. Paano kung mapahamak siya? Anong gagawin natin? Huwag ka nang magreklamo. Tara na. Fang Ziyuan, alam kong nasa loob ka. Fang Ziyuan, buksan mo. Bakit siya nandito? Sige, pagbuksan mo na. Bakit ka nagtatago? Hindi naman ako multo. Ano ka ba naman ikaw na babae? Lalabas ka sa kwarto ng lalaki. Nang ganito kaaga. Kapag nalaman ng iba, ano na lang ang iisipin nila? Bilis magtago ka na. Chen Jingyu, bakit ka nandito? Nandito ka ba? Para guluhin si Fang Ziyuan. Fang Ziyuan. Fang Ziyuan. 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 Bakit ka nandito? Mataas na ang sikat ng araw. Hindi ka pa rin bumabangon. Mag-ayos ka na. Hinihintay tayo ng driver. Sa baba, sabay na tayong pumasok. Wag na. Mamaya, sabay kami ni Chen Jingyu. Fang Ziyuan, bakit lagi mo akong iniiwasan? Hindi mo ba alam na gusto kita? Matagal na kitang gusto. Bakit ayaw mo akong pansinin? Anong lamang sa akin ang probinsyana? Si Lin Xiaolu, umayos ka ng pananalita. Sinong probinsyana? Totoo namang si Lin Xiaolu ay galing sa bundok. Mula nang dumating siya sa pamilya Lin. Lagi niya akong kinalaban. Fang Ziyuan, huwag kang papayag na lokohin ka ng babaeng yon. Tama na. Kilala ko si Xiaolu kaysa sa inyo. Kapag siniraan mo pa siya, lagot ka sa akin. Lumabas ka na. Subukan mong siraan pa ang boss ko. Hindi kita palalampasin. Hindi niyo ba alam na siya ay laruan ng samahang anino? Nakita ko mismo kung paano siya pinahirapan ng samahang anino. Baka nga, laspag na siya. Ang babaeng tulad niya. Tapos ka na ba? Lin Xiaolu, ikaw, bakit nandito ka? Boss, ikaw, kayong dalawa ay may. Lin Xiaolu, ang lakas ng loob mong dumihan si Fang Ziyuan. Ang lakas ng loob mong siraan ako. Mukhang kulang pa ang leksyon na ibinigay ko sa iyo. Lin Xiaolu na munting lapastangan. Gusto ko lang ipakita kay Fang Ziyuan ang tunay mong kulay. Anong masama doon? Ang babaeng tulad mo. Anong karapatan mo? Agawin si Fang Ziyuan. Ngayon na. Ang lakas ng loob mong saktan ang boss ko sa harap ko. Naghahanap ka ba ng gulo? Lin Xiaolu, pati si Chen Jingyu ay napaikot mo na. Ginagamit mo talaga ang katawan mo. Lin Tianai, tumigil ka na. Umalis ka na. Fang Ziyuan, sinaktan mo rin ako dahil sa kanya. Kung ayaw mong mamatay, ay umalis ka na. Kundi, ako mismo ang papatay sa iyo. Hindi ka rin magtatagal. Fang Ziyuan, wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Tito Zhao, tulungan mo akong ipasuri ito. Pakibilisan. Sige, binibini. Lin Xiaolu, ibubunyag ko ang tunay mong pagkatao. Binato kong binato. Kailangan pa bang mamili ng oras? Lin Xiaolu, napahanga mo ako. Mula nang mawala ang iyong pagiging probinsyana, naging mas kawili-wili ka. Ziming, nagugutom na naman ako. Utusan mo si Lin Xiaolu na ibili ako ng pagkain. Kung gusto mong kumain, bakit hindi ikaw ang bumili?
Bakit ka nag-uutos? Dahil kay Lin Xiaolu. Ipinahiya mo ako. Bahala ka. Aalis na lang ako. Lin Xiaolu, may sasabihin ako sa iyo. Yi Zaiming, anong kailangan mo? Sabihin mo na. Lin Xiaolu, alam kong may gusto ka sa akin. Pinag-isipan kong mabuti. Bibigyan kita ng pagkakataon na maging girlfriend ko. Tumango ka lang. Makukuha mo ang pagmamahal ko. Pero, sasabihin ko na sa iyo. Ang mga patakaran ng pamilya ay kailangan mong sundin. Tapos ka na. Ayoko. Lin Xiaolu, anong karapatan mong tumanggi? Hindi mo ba alam, ang mga nagkakagusto sa akin ay abot hanggang France ang pila. Huwag kang makapal ang mukha. Yi Zaiming, saan ka ba kumukuha ng lakas ng loob para isiping ang mundo ay umiikot sa iyo? Bumalik ka na sa upuan mo. Bumabaho ang hangin. Ikaw na walang utang na loob. Baliw. Yi Zaiming, subukan mong galawin ang boss ko. Kung ayaw mong maputol ang kamay mo, tumahimik ka. Chen Jingyu, siga ka lang. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Yi Zaiming, huwag mong isiping porke tatay mo ang direktor, ay pwede ka nang maghari-harian sa paaralan. Lin Xiaolu, sino ka ba sa akala mo? Kung wala ang pamilya makakatagal ka ba sa paaralang ito? Kung wala ako, sino ang papansin sa iyo? Yi Zaiming, anong pinagsasabi mo? Si At Xiaolu ay idolo sa paaralan. Nga, At Xiaolu, noong tumugtog ka ng kanta ng mga bayani sa konsyerto. Ang galing mo, pwede ba tayong magpa-picture? Xiaolu, huwag mo siyang pansinin. Uminom ka ng tubig. Pampalamig ng lalamunan. Salamat. Xiaolu, libre ka ba sa weekend? Mamili tayo ng damit. Magaling ka pumili. Tulungan mo kaming mamili ng damit. Nga, turuan mo ako kung paano maging katulad mo. Gwapo at Xiaolu, matalino ka na. May oras ka pa sa musika. Paano mo napapamahalaan ang oras mo? Tapos hindi kayo muyuko. Sa may kapangyarihan, nagpapakatotoo ka. Bilib talaga kami sa iyo. Nakita mo na, ito ang gusto ng karamihan. Ang boss ko ay kayamanan na ng paaralan. Hindi ka na niya kailangan. Yi Zaiming, hindi na ikaw ang kailangan ni Xiaolu. Ikaw ang hindi karapat-dapat kay Xiaolu. Kayo, hindi ko kayo maintindihan. Kayo, si Lin Xiaolu. Mga kaklase, niloloko lang kayo. Hindi siya ang iniidolo niyong si Lin Xiaolu. May ebidensya ako para patunayan na hindi siya ang totoong Lin Xiaolu. Lin Tianai, sira na ba ang ulo mo? Ang ibig mong sabihin, may taong kamukhang-kamukha na nagpapanggap bilang si Xiaolu. Hala! Nalaman niya ang tungkol sa paglipat ng kaluluwa. Pumanaw. Tianai, tinawag mo kami para lang sabihin yan. Sumusobra ka na. Ang pinagsasabi mo ay kahihiyan sa pamilya Lin. Nakakahiya ka, papa mama mga kaklase. Si Lin Xiaolu ay matatakutin. Noon ay hindi siya makapagsalita ng malakas. Pero ngayon, ang galing niya sa sports. Biglang gumaling, kumakanta pa, sumasagot sa magulang, nambubuli ng kaklase, at may koneksyon pa sa samahang anino. Ang mga kakaiba niyang ikinikilos. Hindi ba kayo nagtataka? Ito ay post-traumatic stress disorder. Naging ganyan siya dahil sa iyo. Dahil lang sa maliit na bagay. Nagbago ang ugali niya. Posible ba iyon? Nga, parang hindi siya. Si Lin Xiaolu